Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Akusado na sinabihan ng anong klaseng nilalang. Ayan ang sabi ni Senator Rapi Tulfo. At ito ay nagalit dito sa Senate hearing. At panoorin po natin ang buong detalye guys. And the further ado, let's do watch. Alright, let's get it on. Alright. Before, nabalitaan na lang lumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang kinamatay ni Rael Lee. Ngunit sabi ng kanyang mister, matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasaan yung agency dito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay. Ang sagot ng agency, parang gusto ko magmura eh. Ang sagot ng agency, nag-iinati lamang ikaw. O nag-iinati lamang at malamang na homesick ka lang. God damn. Nag-iingalo na yung tao, pagbibintangan mo nag-iinati lang at dahil na homesick, anong klaseng nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan ang taong humingi ng tulong. Pagsasabihan niyo pa na masakit na pananalita na nag-iinarte. Panurin po natin ang kanilang mga complaints. Nasabi niyo lang ba sa inyo dahilan kung bakit ano po ay kinamatay? Yung nga po sa dito po na mataat sa amin kung ano po yung dahilan. Tinatanong po namin tapos nag-i-iparm na yung picture po namin. Wala po silang ipata. Nag-report po kami dito sa agent niya. Wala po silang ginawang aksyon. Actually, sir, wala po pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni worker. At bakit po? Bakit hindi po alam yung cause of death? Di ba meron kayong counterpart doon? Yes po. Wala po pong binibigay kasing certificate ng pagkamatay po ni worker. Sir, kasi ito pang nakaraan, ang sinasabi po ng agency, nagpamatay daw po yung kapatid ko. Kailan niyo po nalaman na may nangyari na pala kay Mrs.? Nalaman ko po yung July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na ho ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ang nakalagay po sa death certificate niya is natural death. Pero ang ano niya po kasi masakit po yung likod niya pagkadulas. Alright, ayan nadulas yata daw at sumakit ang dibdib ng isang OFW. Alright. Nag-inarte po siya. Yan po, nung pagtawag po sa akin nung July 15 po, hirap na po talaga siyang huminga, at naghahabol na po talaga siya ng hininga yun, masakit na daw po talaga yung likod niya, halos hindi na po siya makausap ng maganda. Malala na makausap niyo si Mrs. Opo, malala na po talaga po. Ito yung paulit-ulit na problema, sistema na I would like to find a solution. Kung meron mang Consuelo de Bobo na tayo mapapala sa dalawang kaso na inyo napanood, ay yung suspendido na ang agency. Suspendido. Anong meron sa suspension? Well, ito po yun. A week from now, or a month or so from now, the suspension might be lifted. And again, they'll be allowed to operate. Another scenario, magsasarang agency, magbubukas ng panibago using a different name. And again, the
people who will be running the agency are the same people na naging pabaya. At paulit-ulit na lang yung cycle. Admin cases that will be filed, and the result will be suspension. Suspension here, suspension there, lifting of suspension here, lifting of suspension there. And I want to put a stop to this. Magpapasa po ako ng batas na para yung mga agency naging pabaya at naging dahilan ng kinamatay ng ating OFW, mananagot sa kulungan. Gusto ko makita ng recruitment agency na nakulong. Hindi man siya illegal, pero siya naging pabaya. Matapos siya ma-deploy ang OFW natin sa ibang bansa. Naging pabaya na siya kasi kumita na siya eh. Diba? Nakinabang na siya sa salapi. And then after that, tatalikod na siya, and then they don't care anymore. And that has to stop. Paulit-ulit na lang. Wala pa akong nakitang agency o narinig na isang agency na nakulong dahil sa kapabayaan. And I promise you, under my watch, may papasa yung batas na yan at meron akong gustong makulong at masampulan. At yan ay isang malaking kasiyahan para sa akin. Mas maganda kasi rin at the same time dito sa mga resource persons natin, DMW and OWA, na huwag na natin hintayin na may makulong. Sana wag nang dumating sa ganung punto. Dapat preemption. That's why we have to have a very strong, strict monitoring mechanism. Matagal natin pinag-usapan dito na monitor yung OFWs natin. The moment na sila ay tumapak na doon sa bansa na kung sila ay na-deploy, saan sila na-deploy, doon papatak yung metro ng pag-monitor sa kanila on a regular basis. And that should be computerized. Na hindi na kailangan manual. Tinatawagan yung FW, kumusta ka na, nakarating ka na dyan, kumusta ang accommodation mo, kumusta ang pagkain mo, kumusta ang treatment sa'yo, etc. etc. Sinabi ng FW, I'm okay. A month after, tatawag ulit. Pag sinabi ng OFW, hirap ako, pull out muna. Kailangan siguro i-seminar. Kausapin, paggamot. Sa kaso ng isang OFW natin today, nakita niyo naman, buwan pa naman po, namatay na at ang sabi ng Saudi authorities, natural death. Anong ibig sabihin ng natural death? Not defined. So kung natural death, sakit sa puso. Eh di ba meron ginagawang thorough check-up bago ma-deploy ang ating OFW? So nagkulang na naman ang agency rito. Meron naging pabaya. But anyway, that we have to find out today. Sa kasalukuyan pa rin yung kaso ni Jeline at Riolin ay pending investigation and awaiting autopsy result. Ngunit para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sa bawat araw na walang malinaw na report tungkol sa kanilang pagpanaw, mas lalo bumibigat ang kanilang dibdib habang nag-aabang, hindi sa kanilang masayang pagbabalik, kundi sa kanilang mga bangkay. Napakalungkot at napakabigat isipin. Parang deja vu lang. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang kanilang mapait na sinapit. When this committee heard the case of Julie B. Ranara last year, we strongly recommended the adoption of stricter measures to ensure the constant monitoring of our OFWs abroad. Among others, we recommended the following. Number one, that the DMW and OWA should improve and intensify their systems for monitoring, communicating, and in rendering support and immediate assistance to our OFWs. Number two, that licensed recruitment agencies should equally share the burden of strictly monitoring their deployed workers, and their capacity to do so must be closely watched by our agencies. Kailangan dumaan sa karayom ang mga recruitment agencies nito upang sila din mismo ay may kakayahang mag-monitor at agarang makatulong sa mga OFWs pag nagkaroon ng problema. Number three, that prospective foreign employers must undergo some form of screening
Very important sa akin to. Kung yung ating mga OFW, bago sila ma-deploy, katakot-takot na screening, yung kanilang background, police clearance, and NBI clearance, barangay clearance, court clearance, kung ano-ano pang klaseng clearance, health clearance, ini-screen sila. Pero yung mga employer nila, hindi ini-screen kung sila ba'y karapat-dapat na tumanggap ng OFW natin. Paano kung yung amo ay siraulo? Paano kung yung amo ay balasubas, tarantado? Kawawa naman ang ating OFW. Dapat nahuli sa screening, so huwag na natin i-deploy doon yung ating OFW, matapos lumabas yung result na yung amo na nag-request ng OFW ay may problema pala. That prospective foreign employers must undergo some form of screening. Sinabi ko, to assess their neuropsychiatric status, their medical records, criminal records, if any capacity to pay, and to provide safe and environment for OFWs. Marami akong kasong na-receive sa mga nakaraan na yung amo walang pambayad. First, second month lang magbayad, third and fourth, wala nang capacity na magbayad sa ating OFW. Uwi yung ating OFW, huluhan dahil hindi na sweldohan. Number 4, that pre-engagement seminar or similar activity be held before deployment to familiarize the employers about Filipino traits and culture. Yan ang sinasabi ko. Dapat yung mga employers, sineseminar din, tulad ng pagsaseminar natin sa ating mga OFW, para malaman natin mga OFW kung ano yung kultura, mga do's and don'ts, doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Dapat ganun din yung mga employers. Para malaman nila kung ano yung kultura natin. Kung sino tayo, nang sa gayon magkakaroon ng mutual understanding. Kasi merong mga employers na ayaw kumakanta o sumasayaw ng ating mga OFWs. Eh yun yung kultura natin, masayahin tayong tao. Dahil lamang ikaw ay narinig ng amo mo kumanta, papatukan ka na, sisipain ka na. Heck no. Pero kung nasemina yung amo na pag kumakanta, wala naman, hindi naman nakakaabala sa trabaho, sa oras, let it be. Number 5, that sufficient welfare desk officers be assigned to a sufficient number of OFWs within a given territory. And number 6, the last but not the least, that both local and foreign recruitment agencies must submit to the DMW status reports, not just on quarterly basis, but on a monthly basis, just like what I said earlier. Apart from these recommendations, we have a tedious process of requiring from our OFWs and agencies several documents before they can be deployed. Tapos, meron tayong contract verification. Ito pang isang problema tong contract verification. Dami ko natatanggap na reklamo. Isang OFW na gusto nang umuwi ng Pilipinas, after ng kanyang contract, uwing-uwi na siya. Pero, dadaan muna sa butas ng karayom dahil sa contract verification ito. Magpapa-appointment siya sa embahada natin, kung saan man, government agency, para mabigyan siya ng tinatawag nating contract verification. Mag-intay siya ng linggo o ilang linggo. Pagdating niya doon, pipila siya, pagantay siya ng ilang oras sa pila. Alright guys, napanood po natin na nung klaseng mga nilalang ang sabi ni Rapi Tulfo sa mga OFW na namatay sa kanilang tungkulin. At maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video and peace out.